Ang bawat bagong panimula ay tiyak mahirap. Nandiyan ang mga sugat ng nakaraan at bagyo ng kasalukuyan. Nasa sa atin na lang kung paano ito haharapin. Paano naman kaya hinarap ng Manila Hotel ang kanyang bagong panimula? Alamin natin yan dito sa Kwentong Kanto. Matapos ang matagumpay na pagbubukas ng Manila Hotel sa publiko at pagpapatuloy nito sa pamilya ni General Douglas MacArthur, ang World War II naman ang sumubok sa katatagan nito. December 1941 nang sumalakay ang mga sundalong Hapon at ginawa nila itong command post. Habang kasagsagan ng digmaan, makikita ang bandera ng Hapon na nakasabit sa gusali bilang pagsakop nila dito. Nang mabalitaan ito ni General MacArthur, nagdesisyon siya na iligtas ang kanyang tirahan. 1945 nang bumalik sila sa Manila, pero sa Luneta pa lang ay sinalubong na ang kanyang grupo ng machine gun fire na galing mismo sa Manila Hotel. At mula sa Luneta, kitang-kita nila General MacArthur ang unti-unting pagkasunog ng kanyang penthouse, pati na ang kanyang library. Matapos ang digmaan noong July 4, 1946, muling nagsimulang mamayagpag ang Manila Hotel. 1950s to 1960s, 10 taong itinuring na a place of prestige in Asia ang Manila Hotel dahil na rin sa listahan ng mga guest nito. Sila Bob Hope, Marlon Brando at John Wayne ang ilan sa mga sikat na tumuloy dito. Naging guest din ng Manila Hotel ang ilan sa mga namuno sa Amerika, gaya nila President Dwight Eisenhower at Lyndon Johnson, Vice President Richard Nixon at Senator Robert Kennedy. July 4, 1966, matapos mag-concert ang The Beatles sa Pilipinas, pinili nilang magstay sa Manila Hotel. At ang pananatili nila dito ay naging significant point sa history ng grupo. Matapos kasi ang kanilang concert dito sa Pilipinas, nagdesisyon ang The Beatles na tumigil na sa pagtutour at mag-focus na lang sa paggawa ng studio albums. January 1974, bilang pagsunod sa Presidential Decree 645, inayos at mas pinalawak ang Manila Hotel at muling nakita ang bagong anyo ng hotel noong October 6, 1977. Malaki din ang parte ng hotel sa political history ng bansa. Noong July 6, 1986, isang grupo ng military officers na loyal sa na-depose na Pangulong Marcos ang nag-take over sa Manila Hotel, kung saan idineklara ang nooy Vice President Arturo Tolentino bilang presidente. Pero matapos ang 2 araw, ay sumuko rin sila. Naging venue rin ang Manila Hotel bilang turning point ni Cory Aquino sa pangangampanya. Bilang oldest premier hotel sa Pilipinas, idineklarang isa sa historical landmark ng bansa ang Manila Hotel. Dumaan sa series of renovations ang Manila Hotel bilang paghahanda sa selebrasyon ng ika-100 taon nito noong 2012 at kinilala din ng CNN ang Manila Hotel bilang one of today's 7 heritage hotels in Southeast Asia. Naging madali man ang bagong panimula ng Manila Hotel, ito ay dahil sa mga taong sumuporta dito. Ganon din sa atin. Naging masalimuot man ang nakaraan, tiyak, andiyan ang mga taong susuporta sa atin para sa ating bagong simula. Ako po si Kuya F at hanggang sa susunod na Kwentong Kanto, mga kapatid.